Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. Sa isang bayan sa Timog Katagalugan ay nakatira ang binatang tricycle driver na si Anton. Matipuno, gwapo at matangkad, ganyan ilarawan si Anton ng kanyang mga kapwa tricycle driver sa kanilang lugar. Ngunit kahit nasa kanya na ang mga katangiang iyon, ay nahihirapan pa rin siyang makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya. Alam mo, Anton, kung ano ang kulang sa iyo? Pera. Pera ang kulang sa iyo, kaya walang babae ang nagkakagusto sa iyo. Ito ang malakas na pang-aasar ni Pandoy kay Anton isang araw habang sila ay naghihintay ng mga pasahero sa pilahan ng tricycle. Si Pandoy ay tricycle driver din na kagaya ni Anton sa kanilang lugar. Halos 2 taon na nga din silang magkasama sa pamamasada ng tricycle, kaya nasanay na si Anton sa mga pangbobola at pang-aasar nito sa kanya. Gwapo ka nga pero butas naman ang bulsa mo, wala talagang papatol sa iyo, Anton. Halos lahat ng babae ngayon ay sa kapal na ng bulsa nakatingin, kaya kung ako sa iyo ay pakapalin mo muna ang bulsa mo para habulin ka ng mga babae, dagdag pa ni Pandoy. Sa tingin mo ba ay madali na akong magkakaroon ng nobya kapag madami na akong pera? Tanong ni Anton kay Pandoy, ngunit hindi na siya sinagot nito dahil may isang babae ang biglang sumakay sa tricycle niya, si Danica, isang empleyado ng pinakamalaking bangko sa kanilang bayan. Hoy Anton, ihahatid mo ba ako o magkukwentuhan lang kayo dyan ni Pandoy? Mataray na wika ni Danica na pinutol ang magandang kwentuhan ng magkaibigan. Isa si Danica sa mga suking pasahero sa kanilang lugar. Maganda, maputi, matalino at higit sa lahat ay may magandang trabaho. Ito si Danica ngunit walang gustong manligaw sa kanya dahil ubod ito ng taray at mapanglait. Anton, pwede bang bilisan mo ang pagmamaneho dahil malapit na akong malate sa trabaho? Sigaw ni Danica sa kanya. Gusto ko lang naman na safe kitang maihatid sa trabaho mo, kaya binabagalan ko lang ang pagpapatakbo. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Gusto ko bilisan mo na nang makarating na ako sa trabaho. At kung sa tingin mong papansinin kita at huwag ka nang umasa, Anton, dahil hindi ikaw ang klase ng lalaki na papatulan ko. Wika ni Danica. Halos nang liit naman sa kanyang sarili si Anton sa mga narinig at binilisan na lamang ang pagpapatakbo sa kanyang tricycle. Pagdating doon ay nagmamadaling binigay ni Danica ang bayad nito kay Anton. Ngunit pagbaba ng kaniyang tricycle ay nakita ni Anton na may isang lalaki ang nakaabang kay Danica sa labas ng bangko at hinaawakan ang mga kamay nito. Nakasuot ito ng damit pang opisina at sa tingin niya ay kasama ito ni Danica sa trabaho. Napailing na lang siya sa nakita at nasabi na lamang ni Anton sa sarili na kapag may pera at magandang trabaho, na siya ay saka pa lamang siya siguro papansinin ng dalaga. Doon ay naisip niya ang mga sinabi ni Pandoy na tama ang mga ito, na pera ang kulang sa kanya. Halos madalas na maging pasahero ni Anton si Danica at sa bawat araw na dumaraan na nakikita niya ang dalaga, ay lalo naman niya itong nagugustuhan. Naku Anton, huwag ka nang umasa kay Danica dahil malabong pansinin ka niyan. Ang alam kong nobyo niya ay ang manager ng bangko na pinapasukan niya, wika ni Pandoy, isang umaga habang sila ay nasa pilahan ulit ng tricycle. Maya-maya naman ay muling dumating si Danica para magpahatid sa kanyang trabaho. Danica, sandali lang. Pwede ba akong dumalaw sa inyo mamayang gabi pagka-uwi mo? Wika ni Anton kay Danica na halos nanginginig ang mga boses. Alam mo, Anton, makulit ka din, no? Hindi mo ba nahahalata na ayaw ko sa'yo? Ayaw ko sa isang tricycle driver lang na kagaya mo. Mabubuhay mo ba ako sa pamamasada mo lang? Mabibigay mo ba ang lahat ng pangangailangan ko sa kinikita mo dyan? Baka nga wala pa sa kalahati ng sweldo ko ang kinikita mo dyan sa isang buwan. Alam mo, sayang ka Anton, gwapo ka sana pero wala ka lang pera.
Kung ako sa'yo ay humanap ka ng kauri mo. Ito ang mga masasakit na salita ni Danica kay Anton. Halos napahiya naman siya sa mga sinabi ng dalaga at madaming kapwa niya tricycle driver ang nakarinig ng mga sinabi ni Danica. Pagkatapos niyon ay umalis siya sa pilahan ng tricycle at umuwi sa kanilang bahay. Nadatnan niyang umiinom ng alak ang kanyang ama at umupo siya sa tabi nito at nagsalin ng alak sa isang baso. Naikwento ni Anton sa kanyang ama na si Mang Tasio ang mga nangyari at mga sinabi sa kanya ni Danica. Nakaramdam naman ng awa ang matanda sa kanyang anak. Ako na ang humihingi sa iyo ng paumanhin, anak, dahil hindi kita nabigyan ng magandang kinabukasan. Kagaya mo ay isa lang din akong tricycle driver dati. Lahat ng niligawan kong babae ay binasted din ako. Mabuti na lamang at nakilala ko ang nanay mo at tanggap ako kung anuman ang mayroon ako sa buhay, wika ni Mang Tasio sa kanyang anak. Ang gusto ko, anak, ay baguhin mo ang ating kapalaran para hindi tayo minamaliit ng ibang mga tao, lalo na ang mga taong mataas ang pinag-aralan pero kulang sa pagmamahal sa kapwa. Mag-isip ka ng paraan para gumaan ang buhay mo, anak. Mag-isip ka ng bagay na pwede mong pagkakitaan ng malaking pera. Nandito lang ako para tulungan ka. Nang marinig ito ni Anton sa kanyang ama, ay naisip niyang panahon na para baguhin ang kanyang buhay para hindi siya minamaliit ng mga tao. Kinuha ni Mang Tasio ang isang lumang kahon at binigay kay Anton. Gamitin mo iyan, Anton, para magsimula ka. Wika ni Mang Tasio. Nagulat naman si Anton nang makita ang maraming bungkus ng pera sa kahon. Matagal ko nang tinago yan, Anton, at para sa'yo talaga yan. Panahon na siguro para gamitin mo yan. Masakit para sa isang ama ang nakikitang minamaliit at napapahiya ang anak. Gamitin mo iyan at ipakita mo sa kanilang mali ang mga sinabi nila sa'yo. Tinanggap ni Anton ang mga pera na binigay ng kanyang ama. Pagkatapos niya itong bilangin ay nagulat siya dahil umabot ito ng mahigit 200,000 piso. Itinago niya muna ang pera dahil hindi pa niya alam kung ano ang gagawin dito. Pagkatapos ay nagpunta siya sa pilahan ng tricycle para pumasada saglit. Doon ay nakita niyang may nakadikit na papel sa tricycle na pinapasada ni Pandoy. For sale. Binebenta ang tricycle ni Pandoy. Hoy Pandoy, bakit binebenta na ang tricycle na yan? Di ba kay Aling Sally yan, wika ni Anton na? O binebenta na ito kasi kailangan nila ng pera, pupunta sa ibang bansa ang anak niya at kailangan ng malaking pera. Tugon naman ni Pandoy, magkano naman yan binebenta? Ang sabi sa akin ay 70,000 daw kasama na ang linya nitong tricycle. Minamadali nga nilang mabenta ito kasi sa susunod na buwan na ang alis ni Elmer. Kung may pera lang ako, Anton, ako na ang bibili nito para sarili ko na itong tricycle at sa akin na ang lahat ng kinikita ko. Doon ay napaisip si Anton at saglit na umuwi ng kanilang bahay. Sinabi niya ang nalaman sa kanyang ama at pumayag ito sa kanyang naisip. Maganda yung naisip mo, anak. Sige, bilhin mo ang tricycle ni Aling Sally, tapos ipabiyahe mo pa rin kay Pandoy para dalawa na ang tricycle natin. Pagkatapos pumayag ng ama, ay pumunta agad siya sa bahay ni Aling Sally para bayaran ang tricycle at kunin ang mga papeles nito. Nagulat naman si Pandoy nang sabihin sa kanya ni Anton na nabili niya na ang tricycle na pinapasada niya. Paano na yan, Anton? Si Mang Tasio na ba ang magmamaneho nitong tricycle na ito? Mahirap pa naman humanap ngayon ng tricycle dito na pwedeng ipasada, wika ni Pandoy sa kaibigan habang nag-aalala. Naku, huwag kang mag-alala kasi hindi na pumapasada si tatay dahil mahina na ang katawan nun. Ikaw pa rin ang magpapasada niyan tapos sa akin ka na magbibigay ng boundary o parte sa kinita mo, wika ni Anton kay Pandoy. Pero teka lang, Anton, saan ka naman kumuha ng pera na pinambayad kay Aling Sally?
May pera ka palang tinatago dyan. Akala tuloy ng mga babae ay naghihirap ka na at ordinaryong tricycle driver lang. Tanong ni Pandoy sa kaibigan. Pera yun ni tatay, inipon niya daw para sa akin. Gamitin ko daw para kahit paano ay makabangon sa pangmamaliit sa akin ng mga babae. Sagot ni Anton kay Pandoy. Mula nga noon ay kay Anton na nagbibigay ng renta ng tricycle ang kaibigan. 200 pesos kada araw ang sinisingil ni Anton dito kung buong araw siya papasada ng tricycle. Mabilis na nakaipon si Anton ng pera dahil araw lang ng linggo nagpapahinga si Pandoy sa pagbiyahe. Makalipas naman ang 2 buwan ay isang tricycle ulit ang nabalitaan ni Anton na binibenta sa kanilang lugar. Mang Foldo, dala ko na po ang perang pambayad sa tricycle ninyo, 70,000 pesos. Muling nakabili ng pangatlong tricycle si Anton at kagaya nung una ay pinarentahan din niya ito sa dati nitong driver. Ngayon ay nasa 400 pesos na ang pumapasok na pera kay Anton at bukod pa rito ang kinikita niya sa sarili niyang tricycle. Naghanap pa ng mga tricycle na binibenta si Anton sa kanilang lugar hanggang sa hindi na nga niya namamalayan na umabot na sa 8 ang kanyang tricycle. Dahil sa laki na ng kanyang kinikita sa araw-araw ay huminto na siya sa pagpasada ng tricycle para bantayan na lang sa bahay ang ama niyang may sakit na. Araw-araw ay nakakatanggap si Anton ng 1,600 pesos sa 8 tricycle na kanyang pinaparentahan. Mabilis siyang nakaipon at nakabili naman ng second-hand na jeep. At kagaya sa tricycle ay pinarentahan din niya ito. Sunod-sunod na nakabili si Anton ng mga tricycle at jeep sa kanilang lugar. Minabuti niya din na bumili ng malawak na lote para doon iparada ang mga tricycle at jeep niya. Paring Anton, mukhang umaasenso ka na. 10 na ang tricycle mo at may 5 ka pang jeep. Bakit hindi ka pa mag-asawa niyan? Halos 5 taon na din pala ang lumipas mula nung sinabi ko sa'yo na pera na lang ang kulang sa'yo para patulan ka ng mga babae dito sa atin. Wika at pabirong sabi ni Pandoy kay Anton. Bahagya naman na natawa si Anton at naalala si Danica, ang babaeng nagugustuhan niya dati. Naku Pandoy, hindi ko muna iniisip yan ngayon. Ang plano ko ay makapagpagawa muna ng bahay para kay tatay, para kahit paano ay makita niyang guminhawa ang buhay ko bago man lang siya mawala sa mundo. Malungkot at mahinang sagot ni Anton. Mahina na noon ang katawan ng kanyang ama at gusto niyang makapagpatayo ng malaking bahay para sa ama. Tiningnan ni Anton ang ipon niya sa bangko at hindi niya akalain na nakaipon na din pala siya ng 4 na milyon. Sapat na iyon para sa isang malaki at magandang bahay. Bumili si Anton ng isa pang lote para doon magpatayo ng bahay. Sakto iyon dahil nasa harap lang iyon ng paradahan ng tricycle at tanaw niya mula doon ang mga tricycle. Kumuha siya ng isang engineer para mag-design nito dahil gusto niya ay maging pinakamaganda itong bahay sa kanilang lugar. Hindi naman siya nahirapan na magpagawa ng bahay dahil araw-araw ay may pumapasok na kita mula sa kanyang 10 tricycle at 5 jeep. Mabilis na natapos ang bahay na iyon dahil kumuha siya ng madaming tauhan at karpintero. Kagaya ng inaasahan ay iyon nga ang pinakamagandang bahay sa kanilang lugar. May 3 palapag ito, 4 na kwarto at may swimming pool din sa loob. Modern ang design ng bahay kaya madami ang napapahinto doon at ang iba naman ay kumukuha pa ng selfie sa labas ng bahay. Samantala, si Danica naman ay nagtatrabaho pa rin sa bangko at sumasakay pa rin sa tricycle. Hoy Pandoy, nasaan na yung kaibigan mong si Anton? Bakit hindi ko na siya nakikitang pumapasada dito? Huwag mong sabihin sa akin na yumaman na siya sa pamamasada at nasa bahay na lang nakatambay. Wika ni Danica, isang umaga nang mapansin niyang hindi na niya nakikita si Anton sa pilahan ng tricycle. Naku Danica, literal na mayaman na si Anton ngayon, as in milyonaryo na.
Hindi mo ba alam na 10 na ang tricycle niya at may 5 pa siyang jeep? Balita ko nga ay balak naman niyang pasukin at bilhin ay mga taxi naman. At nakikita mo ba ang malaking bahay na yan sa tapat mo? Kay Anton ang bahay na iyan, pakiramdam naman ni Danica ay binuhusan siya ng malamig na tubig sa mga narinig niya kay Pandoy. Sigurado ka ba dyan, Pandoy? Milyonaryo na si Anton. Paano nangyari iyon at saan siya kumuha ng pera? Tanong ni Danica na halos mautal-utal na sa pagsasalita. Binigay yon ng ama niyang si Mang Tasyo. Nagkataon naman na binebenta itong pinapasada kong tricycle at si Anton ang bumili nito. Simula noon ay dumami na ang tricycle niya dito hanggang sa nakabili na din siya ng mga jeep. Ito ang paliwanag ni Pandoy habang nagmamaneho na ito ng tricycle para ihatid si Danica sa trabaho. Makikita naman sa mukha ni Danica ang panghihinayang at umaasa siyang muli siyang lalapitan ni Anton para ligawan. Anton, kamusta ka na? Sabi kasi ni Pandoy ay dito daw kita puntahan sa talyer. Nagulat naman si Anton nang makita si Danica sa kanyang sariling talyer ng sumunod na araw habang pinapaayos ang isa niyang tricycle. Nagpagawa na din kasi ng sariling talyer si Anton para hindi na magbabayad pa kapag may nasira sa kanyang mga tricycle o jeep. Danica, ano naman ang ginagawa mo dito? May sadya ka ba sa akin? May ibebenta ka bang tricycle o jeep? Wika ni Anton sa matigas na tono. Wala naman akong ibebenta, Anton. Gusto lang kitang kamustahin. Matagal na kasing hindi tayo nagkikita sa pilahan ng tricycle. Di ba dati ay gusto mo akong ligawan? Pumapayag naman ako, Anton. Wala naman akong nobyo ngayon. Ito ang mahinang sabi ni Danica sa binata. Alam mo, Danica, nagpapasalamat ako sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo ay siguradong tricycle driver pa rin ako hanggang ngayon at wala akong sariling bahay at mga sasakyan at walang naipundar. Dahil sa mga sinabi mo sa akin dati, ay pinilit kong ayusin ang buhay ko at nangako ako sa sarili kong babangon ako at mag-iipon ng pera. Tama nga ang sabi sa akin ni Paring Pandoy dati na pera lang ang kulang sa akin para mapansin ako ng mga babae. At ito ka ngayon, gusto mong pansinin kita? Maraming salamat na din sa iyo dahil sa mga sinabi mo ay nagising ako sa katotohanan. Mabuting umalis ka na, Danica, at baka kung ano pa ang masabi ko sa iyo. Ito ang prangka na wika ni Anton sa dalaga. Narinig naman iyon ng ilang mga tauhan niya sa talyer at ang iba dito ay nagtawanan. Naku, Sir Anton, akala yata niya ay papatulan mo pa siya matapos kanyang ibasura dati. Ngayong mayaman ka, napapansinin ka na niya. Wika ni Carlo na isa sa mga mekaniko doon ni Anton. Makalipas nga ng ilang taon ay napasok na din ni Anton ang mga taxi. Mayroon na din siyang 5 taxi, 10 jeep at 20 tricycle. Nakabili na din siya ng pangarap niyang SUV na Ford Everest at may pera sa bangko na milyon-milyon. Samantala, si Danica naman ay nakapag-asawa na din ng isang tricycle driver. Tila isang biro naman ng tadhana ang nangyari kay Danica. Na-inlove siya sa isang tricycle driver at ito ay walang iba kundi kay Pandoy na palaging naghahatid sa kanya sa trabaho. Paring Pandoy, akalain mo ikaw pala ang mapapangasawa ni Danica. Sa hinaba-haba man din ng mga nangyari ay sayo pala siya ikakasal. Well, congratulations pare, sabi ni Anton kay Pandoy nang umattend ito sa kasal ng kaibigan. Si Anton at Danica naman ay nagkaayos na at kinalimutan na ang mga nangyari dati. Si Anton naman ay may plano na din na magpakasal sa nobya niyang si Catherine na dati niyang kaklase sa high school. Si Mang Tasyo naman ay magaling na sa kanyang sakit matapos itong dalhin ni Anton sa Maynila para doon ipagamot. Tila wala na ngang mahihiling pa si Anton dahil para sa kanya ay nahanap na niya ang babaeng totoong nagmamahal sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na yan sa ating comment section at pupusuan natin iyan.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat.